pag-aaralan po natin ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. We are now going to continue our study in the book of Old Testament. Just like what we have done in the past sessions, we are going to actually have a thorough, hindi naman tayo in-depth, no? Kundi parang Jethro information of the books of the Old Testament upang sa ganun, pag nagbasa tayo nito, alam natin yung theme at the same time, alam yun, mas may enjoy natin kasi alam natin yung kung paano i-approach. We are now in the book of Judges. So pinamagatan ko po itong Judges, Leading in Dark Times, God Uses Imperfect People. Okay? Now, our objective basically is to help you leaders. From the book of Judges, we will be able to gather leadership lessons. And we will try to, as we learn the leadership lessons, we will try to apply that into our personal lives as leaders also, no? Titingnan natin kung anong nangyari sa Judges at kung anong mga consequence na naranasan nila because of their disobedience. And we also would like to understand that God can still use imperfect people for His plan. Okay? Ang Panginoong Diyos, kaya niyang gamitin ang mga even imperfect people. Okay, so let's review. Let's review what happened. During the time of Moses, anong nangyari? Nilabas ni Moses from Egypt ang Israel. After that, hindi sila agad nakapasok sa Promised Land because of their disobedience. So 40 years sila na nanirahan sa disyerto. But after 40 years, a new generation come. Namatay na si Moses. And God chose Joshua to be the new Moses, the new leader. And basically, Joshua led the whole Israel, the new generation basically, to Canaan. And the first city that they were ever able to conquer was the city of Jericho. Nakuha nyo? Ngayon, si Joshua, tumanda na din siya. Na-conquer na nila na-conquer nila unti-unti actually ang Canaan. Tumanda na si Joshua, namatay na si Joshua. Then after that, eto na, pagkatapos ni Joshua mamatay, comes the book of Judges. Okay? Ayan. So, when we say the book of Judges, it does not mean na yung judge ay court judge. Kasi sa panahon natin ngayon, ang judge ay court judge di ba? Hindi court judge ang judges sa book of Judges sa Old Testament. But rather, when we say judge in the Old Testament, speaks about a person who is a military reformer. Isang military figure that helps Israel to be freed from slavery, kasi during the time may mga taong ini-enslave pa rin ang Israel. So this is not a court judge but rather a military reformer. Now, may warning akong bibigay sa inyo. Kapag babasahin nyo o kung binasa nyo na ang book of Judges, you will see that the book of Judges were actually for a very violent and disturbing book, tragic tale. You will see how Israel, it's like they became just like the Canaanite people. So, napaka-violente ng buhay nila, masalimuot, madilim. Isa ito sa pinakamadilim na yugto ng buhay ng mga Israelita, ang Book of Judges. However, God provide us the information so that we will be able to understand what happened. So, ito ang pinaka-outline actually ng Book of Judges. Sinati ko lang ito sa 3. Una, yung prologue, yung start. Anong naging simula ng pagtalikod ng Israel o nung paano sila naging sobrang sama. Tapos yung pangalawang phase o part ay yung cycle ng pagkakasala ng Israelita. Okay? We call it the cycles of the judges. Then pangatlo yung epilogue. Paano yung morality ng Israel talagang nag-decline. I should say, nag-rock bottom siya. Nyo? So, 3 yan. Prologue, the cycles of the judges, and eventually, the moral and social decline of
in the book of Judges. Now, ito yung key verse natin. Kasi ito paulit-ulit na sinabi ito, especially at the latter part of the story in the book of Judges. Mababasa nyo, in those days, Israel had no king. Everyone did what was right in his own eyes. Ang mga tao, sa time na ito, ang mga tao, kung anong naisip nila, kung anong sa tingin nila ay okay, maganda, feeling nila ay tama, yun ang ginagawa nila. At nung panahon na yun, wala pang hari. Paulit-ulit yun. Sinasabi na, nung panahon na yun, wala pang hari. At ang mga tao, ginagawa nila kung anong maisipan nila, kung anong tingin nila ay tama, kung anong gusto nila, they were doing it. That's why, yung buhay nila, talagang sumobrang sama. Dahil nga, kung anong naisipan nila, kung anong tingin nila ay okay, parang yung nangyayari lang ngayon. Ang mga tao ngayon, unti-unti, parang nawawala na ng sense of morality. Depende na sa kung anong paningin mo, kung anong tama. Halimbawa, pagdating sa gender, di ba? Dati, male and female lang tayo. Kasi yun ang assignment na sa atin. Meaning to say, you were assigned a gender when you were born. Kilala ka, babae ka, o kaya lalaki ka because of your genitals. Pero ngayon, iba na kung anong maisip na ng tao. Diba? So everyone, we're doing what according to their own judgment kung anong tama. Parang ito yun, everyone did what was right in their own eyes. But you will see, from these verses also, you will be able to see that actually this verse is leading to a transition actually that's going to happen. Kasi ito yung libro na kung saan pagkatapos nito nung history na ito, yung mga trahedya nangyari sa kanila, magkakaroon sila ng hari. Nakuha nyo? But this also speak to the coming king, which basically points to the Lord Jesus Christ. Okay. Now, ito yung unang part, yung prologue. So, sa prologue, makikita natin yung pinakaugat, bakit ang Israel ay nagkaroon ng apostasy o sumama ng sumama, tumalikod sa Panginoon. Apat yan. Yung first part sa chapter 1, verse 1 to 36, yung failure of Israel actually to drive out the Canaanites. Meaning to say, hindi nila sinunod yung payo ni Moses na pag dumating kayo doon, paalisin nyo talaga lahat ng mga tao. Laking ititira, huwag kayong makikipamayan, huwag kayong makikisama sa mga Canaanites. Okay, pangalawa, sa chapter 2, verse 1 to 5, the angel of the Lord rebukes Israel. Ito, dito sa kwentong ito, yung Israel sinaway o sinabihan ng anghel ng Panginoon at sinabi rin sa kanila kung ano mangyayari dahil nga hindi nila sinunod yung payo sa kanila na i-drive out, paalisin ang mga Canaanites. Okay, number 3 is the death of Joshua. Sa chapter 2 verse 6 to 10, parang binanggit doon na namatay na si Joshua at may bagong generation actually na nabuhay na hindi namuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi kinilala ang Panginoon. And number 4, makikita natin dito sa chapter 2 verse 11 hanggang chapter 3 verse 6 yung cycle ng sin, servitude, then deliverance. Paulit-ulit yun makikita natin. Okay, unahin natin yung Israel's failure to drive out the Canaanites. Ito yung pinaka-reason. Okay, chapter 1, verse 1. Ito yun, kwento. So after the death of Joshua, the Israelites asked the Lord. Ito na, namatay na si Joshua. Tapos, yung mga Israelita, at this time, okay pa sila. Kamamatay lang ni Joshua di ba? Nagtanong sila, sino po sa amin ang mauna para labanan ang mga Canaanites? So they were continually conquering kasi hindi pa nila totally na-conquer yung buong promised land. So, ito na yung mga lipi ni Judah actually o ni Israel, okay? Ang lipi ni Israel na kung saan unti-unti nagsettle. So, ayan, yung lipi ni Judah, ayan, nag-settle na sila, conquer na nila yung land na para sa kanila. Then Benjamin, Joseph, Manasseh, Ephraim, Zebulun, Asher, Naphtali. You will see doon sa kwento na nagsisettle daw na sila. Okay, nakuha na nila yung parte ng promised land para sa kanila. Okay, so yan ang makikita nyo. Pero tuloy natin yung kwento. Okay, but eto nangyari. Hinighlight ko dito actually yung kanilang failure. Ano yung failure? Makikita natin dito. Verse 27, sabi doon, but Manasseh is a tribe. Di ba? Tribe of Israel. Manasseh
yung tribe of Manasseh, although na-conquer nila yung land para sa kanila, ito ang naging failure nila. They were not able, they did not drive out the people of Beth, Shan, or Taanak, or Dor of Evleam, or Megiddo, and their surrounding settlements. Meaning to say, meron silang na-conquer na land, pero naging okay na sila doon. Okay na to. Yung ibang mga nasa palibot nila na ang instruction dapat paalisin din nila, dapat conquer din nila. Hindi nila ginawa. Pero hindi lang Manasseh ang gumawa niyan. Verse 29, nor did Ephraim drive out the Canaanites living in Gezer, but the Canaanites continued to live there among them. Ganun din ang ginawa ng Ephraim. Yung Ephraim, nung nakakuha na sila ng land para sa kanila, nagsettle na sila, yung utos sa kanila na i-drive out yung lahat ng Canaanites, tapos hindi sila dapat makikisama o makikipamayan. Mabubuhay na kasama sila. Yun ang ibig sabihin. Nakanyo? Hindi nila ginawa. Bagkus, hinayaan nila na ang mga Kaanita mamuhay na kasama nila. So, what do you think will happen? These people are going to influence them. Ang very reason kung bakit nais ng Panginoong Diyos i-drive out sila kasi itong mga lipi na nasa Canaanites. Grabe yung kanilang religion. Kasi yung religion nila, sumasamba sila kay Baal, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan at kung ano-anong Diyos-Diyosan. Pero hindi lang yun. Sa kanilang pagsamba, kasama dun yung may mga temple prostitutes sila. So kasama ang mga sexual activity and so on. At hindi lang yun, nagpapatay sila ng anak nila, sinusunog at inaalay kay Molech. At ayaw ng Panginoong Diyos na mahawaan sila ng ganong klaseng religious activity. That's why ang sabi ng Panginoon sa kanila, pag dumating kayo doon, patayin niyo talaga sila at huwag kayong makipamayan sa kanila. Verse 30, hindi lang ang Manasseh, Ephraim, kundi ang Zebulun din. Sabi, neither did Zebulun drive out the Canaanites living in Ketron or Nahalol. So these Canaanites live among them. So mapapansin nyo lagi yung salitang Canaanites live among them. Canaanites live among them. So ito, parang tinanggap na nila na, sige, makisama na kayo sa amin, mabuhay na kayo. Verse 31, nor did Asher, ganun din ang Asher, nung makakuha na sila ng parte ng kanilang lote, hindi rin nila pinaalis ang mga nakatira sa kanila. Verse 32, Asherites live among them, the Canaanites inhabitants of the land, because they did not drive them out. Verse 33, ganun din ang Naphtali. Nakanyo? Sa madaling sabi, etong mga to, ang original plan sa kanila ng Panginoon ay i-inherit nila syempre yung Kanaan. Pero dapat mabuhay sila ng banal, distinct people that are only worshiping Yahweh. Kaya lang ang problema, hindi nila sinunod yung instruction to drive out the enemy, but rather they live there among with these people. So what do you think will happen? Ano sa palagay niyo mangyayari? Of course, ang mangyayari, mahahawaan sila ng kanilang mga religious belief. In fact, yung morality nila were so influenced by these people. Kasi imbis na sana silang mag-influence sa kanila, sila yung na-influensyahan. Yun ang nangyari. So, leadership principle that we can learn from this. Listen to this. Leadership, if you are a leader, you have to understand that leadership is taking serious step to keep oneself away from contamination of sin. Anong ibig sabihin niyan? Kung ikaw ay leader ng Panginoon, leader ka ng church, at seryoso ka na ang mga tao, seryoso ka sa relationship mo sa Panginoon, seryoso ka na madala mga tao sa Panginoon, dapat tayo, iingatan natin ang sarili natin na makontaminate tayo ng kasalanan. Alam niyo kung bakit? Because a leader that is contaminated by sin eventually will not be an effective leader. Yun sana yung binantayan ng Israel, yung kanilang holiness. Kaya lang ang problema, nakisama na sila doon sa mga tao, and so therefore, these people influence them. Na-influensyan sila sa pamumuhay, sa kanilang religious activity, and worse, yung kanilang morality. Okay, so what lesson can we learn from this text na binasa natin? Yung sinasabi ng ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Okay? Sabi ni Paul, do not be misled. Bad company corrupts good character. Nakikita niyo tong tomato na ito o kamatis. Yung isang kaing ng magagandang kamatis, lagyan mo ng isang bulok, eventually mahahawa yung buong magagandang kamatis.
Kaya sinasabi ni Paul, bad company, you have to understand, do not be misled. Bad company corrupts good character. Kaya alam nyo, dapat pinipili natin talaga yung mga sinasamahan natin. Or I should say, dapat tayo ang nag-i-influence sa mga tao, hindi tayo ang ini-influensyahan. Napansin ko nga yun, kung sino yung madalas kong kasama, yung madalas nating sinasamahan, nagiging kamukha nila tayo. Kung ang madalas mong sinasamahan, mahilig sa green joke, mahahawa ka, magiging mahilig ka rin sa green joke. Yung mga kasama mo, mahilig, mainitin ang ulo, nagiging mainitin din ang ulo mo. May kilala akong ganyan dati. Nung maliit pa ako, may kapitbahay kami. Ang bait. In fact, ang tawag sa kanya. Dati hindi ko alam na yung Baptist pala Christian. Yung isang denomination ng Christian. Baptist ang tawag sa kanya. Ang bait niya. Kaya lang, yung taong yun eventually, na-observe ko nung bata pa ako, lagi na siyang sumasama sa mga kapitbahay namin. Kasi mga kapitbahay namin, parang pagdating ng ng weekdays, nag-iinuman na. So napapasama na siya doon dahil dati ang bait niya. Kalaunan, siya na yung naghahamon ng away doon sa mga kapitbahay. Bad company corrupts good character. So what happened to the Israelites during that time? They were contaminated actually by the sins and ways of the Canaanites. That happened. Okay, now tingnan natin what happened when the Lord came and rebuked Israel. Dahil sa nangyaring yun, na hindi nga nila dinadrive out yung kanilang mga kaaway o yung mga kaanita na hindi dapat nilang pakisamahan, eto na, nagpadala. Ang Panginoon mismo, actually, the angel of the Lord. By the way, when the Bible speaks about the angel of the Lord, the theologians interpret this as the second person of the Trinity. This was the pre-incarnation of Jesus. So ito na, the angel of the Lord went out from Gilgal to Bochim and said, anong sabi dyan? I brought you up out of Egypt and led you into the land I swore to give you to your ancestors. I said, I will never break my covenant with you and you shall not make a covenant with the people of this land. So malinaw na malinaw yun. Sabi ni God through the angel of the Lord, which is angel of the Lord, the second person of the Trinity. Sabi niya, nakipag-covenant ako sa inyo at ang sabi ko sa inyo, pag nandun na kayo sa lupain, huwag kayong mabutihan ng loob doon sa mga nakatira doon. Sabi niya, you shall not make a covenant with the people of this land. Pero sabi ni God, sabi niya, but you shall break down their altars. What does the altar speaks about? Altars are their religion. Sabi niya, dapat sirain yun, huwag kayong makisama sa mga Diyos-Diyosan nila. Sirain nyo nga yun. Kaya lang, sabi niya, but yet, pero ang ginawa nyo, you disobeyed me. Hindi kayo sumunod. Why have you done this? Bakit ginawa nyo ito? And I also said, I will not drive them out before you. Sabi dyan, dahil kayo mismo, nagdesisyon kayo na hindi sila palayasin, o sige, hindi ko na sila rin palalayasin. Kundi, sabi niya, they will become traps for you and their gods will become snares to you. Dahil hindi kayo nagdesisyon na sila ay palayasin, sige, hindi ko na rin sila palalayasin. Pero, ang mangyayari, magiging tinik sila sa inyong lalamunan. Parang gano'n. At yung kanilang mga Diyos-Diyosan ang magiging patibong o kapahamakan nyo. Gano'n ang sinabi ng angel of the Lord. But you will see in chapter 2, chapter 1 yun, in chapter 2, parang ulit, parang nag-rewind lang ng konti kung ano talaga nangyari. Yung chapter 1, parang yung pinakita yung kabuuan bakit ang mga tao sa time of Judges nagkaganon. Pero ngayon binalikan uli, nag-rewind ng konti at sinabi ko ano nangyari. Okay, chapter 2 verse 8. Ito na. Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, died. So namatay na ngayon si Joshua at the age of 110. Sana all, no? Sana all, 110 mamatay, no? And at this time, they buried him in the land of his inheritance at Timnah Heres in the hill country of Ephraim, north of the Mount of Gaas. So nilibing na si Joshua. Ngayon, eto na, anong sumunod? After Joshua, after the whole generation actually of Joshua, after the whole generation that had been gathered to their ancestor, ang ibig sabihin niyan, namatay na lahat yung generation. Yung mga kaidara ni Joshua, yung generation niya ngayon, yung mga sumusunod, actually yun yung mga nakakita ng himala during the time of Joshua. So these people, they somehow had a first-hand experience of
how the Lord worked in them. Kaya okay sa panahon ni Joshua eh. Ang problema ito, there's another generation, meaning yung mga anak-anak na nila o apo-apo na nila, they grew up who knew neither of the Lord nor what He had done for Israel. Ano daw nangyari? May isang generation, may another generation na lumabas, kaya lang itong generation na ito, listen to this, very important, hindi nila kilala ang Panginoon at hindi nila alam kung anong ginawa ng Panginoon sa kanila. Meaning to say, the generation before this new generation, listen to this, very important, they failed. They failed to lead this new generation to know the Lord. They did not even mention how the Lord worked in their lives. So meaning parang ganito, nag-fail talaga yung generation na yon before the new generation. Nag-fail sila na ipasa sa kanila yung pananampalataya na natanggap nila sa Panginoon. Nag-fail sila na i-disciple yung kanilang mga anak-anak. Yun ang nangyari. Kaya pala nagkawindang-windang yung buhay nila kasi yung past generation has been very negligent to discipling their children, the new generation. Yun ang nangyari. That's a failure on the part of the leader. Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. So ano nangyari? They forsook, tinalikdan nila ang Panginoon. They forsook the Lord, the God of their ancestor who had brought them out of Egypt. And what happened? Tinalikdan nila. Siyempre maghahanap sila ng ibang Diyos. So they followed and worshiped various gods of the people around them. See, naapektuhan na sila ng mga taong hindi nila pinalayas. Plus, ang dahilan nun kasi yung mga magulang nila nag-fail na i-disciple. So what happened? Because of that, niread letter. They aroused the Lord's anger. Ano nangyari? Dahil doon, ang galit at ang ngit ng Panginoon ay sumakan nila. Yun ang nangyari. So, leadership principle. What leadership principle that you and I can learn from this? Ito, listen to this. Leadership is not just about today. It's about raising others for tomorrow. Discipleship is a long-term leadership strategy. Anong ibig sabihin niyan? Practical application. Tayo ngayon, mga mananampalataya, I believe you are a believer of Jesus. You're a follower. Kaya nga kayo nagtitrain dito di ba? Okay? Kaya nga tayo nagtitrain Gusto nating mag-serve because we love the Lord. That's good. But listen, we have to pass to the next generation not only our faith, not only our knowledge, but also our passion. Anong ibig sabihin niyan? Hindi dapat tumigil sa atin na tayo lang tapos yung sumunod naniwala naman sila kaya lang hindi natin sila nalagyan na infuse ng passion na dapat sila rin ipapasa nila sa next generation. Kadalasan daw ganun yun yung unang generation na mahihirap, very passionate sila. So, ganun, napansin ko nga to. Yung mga magulang na nagdaan sa hirap, very passionate sila na umangat sa buhay. Nung umangat na sila sa buhay, naranasan nila na ipasa nila doon sa mga anak nila. At syempre, ayaw na nilang iparanas sa kanila yung dating buhay. Ngayon, itong mga anak na ito, nakita nila yung hirap ng mga magulang nila. Okay? Kaya, binibigyan nila ng binibigyan nila ng anong tawag nito? Ng value kasi nakita yung hirap. Katulad ko, halimbawa ko, mga magulang ko mahirap talaga Pinag-aral kami. I should say, yung kalagayan namin ngayon, somehow umangat na. Nakita ko yung hirap ng mga magulang ko kaya ayoko na maging mahirap. Naka nyo? And so therefore, nagpupursige ako na maging successful pa. All the more that I want my children, yung mga anak ko, maipasa yung success nila. Kaya lang ito nangyayari kadalasan. Dahil naranasan natin yung hirap ng panahon ng mga magulang natin. Ngayong nasa maalwan na tayo, yung mga anak natin ayaw na nating paranasin sa kanilang hirap. Nakanyo? So I should say, yung mga anak natin ngayon, parang okay na okay sila, ayos na ayos sila Ngayon, ang takot ko pag hindi natin naturuan yung mga anak natin ngayon na ipasa sa mga anak nila, yung susunod na generation natin, yung susunod na generation pagkatapos ng mga anak natin, hindi ko alam kung gaano na sila ka-spoiled. Ngayon, ang leadership is not just about today. We have to think of today. We have to thank God of the past, but we have to think of today. But we need to prepare our children for tomorrow. Baka nyo? Yung mga anak natin, dahil nga tayo nakaranas na tayo ng hirap sa buhay, ayaw na natin maghirap. Alam nyo, it's okay na paminsan-minsan yung mga anak natin makaranas sila ng hirap ngayon. Kasi kung kailan nakakaranas ng hirap, saka lang talaga na-value yung kung anong meron sila. Okay for our children to
experience hardships sometimes. The more na tayong mga nandito, sana hindi lang natin sila ma-disciple, malagyan ng pananampalataya o matulungan magkaroon ng totoong pananampalataya, but sana yung passion natin, maisali natin sa mga anak natin. Ito ang nangyari dito sa Book of Judges, hindi nila naipasa to the point na yung sumunod na generation, they do not know the Lord. And they did not even hear what the Lord has done in Israel during the time of Moses, during the time of Joshua. That's the problem. So, lesson can we learn? The best preparation is when we think of the next generation. Sinasabi mong nagpe-prepare ka ngayon, ang pinakamagandang preparation natin is that we think for the next generation. So, yung susunod nating henerasyon. Tayo ngayon, yung mga anak natin, pero sana maipasa natin sa mga anak natin. Kaya alam nyo, maganda yung nagkikwento tayo sa mga anak natin, nung ating mga experiences, personal experiences with the Lord. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, meron ba kayong kwento? Meron ba kayong kwento na maikikwento sa inyong mga anak pagdating sa inyong personal experience with the Lord? Dapat meron. Dapat meron. Naalala ko nung buhay pang nanay ko. Pag matutulog kami, magkakatabi kami. Dahil mahirap nga kami. Pero alam niyo, pag matutulog kami, magkakatabi kami, magkikwento yan. Sabi niya, alam niyo ba, nangyari sa akin? Yung tatay niyo, lasing na lasing at ayaw niya akong pumunta sa Bible study isang araw. Inambahan niya ako ng taga. Sabi sa akin, eto, kinuwento niya, very vivid pa sa, mind ko kung paano niya kinikwento. Malino na malino. Sabi niya, galit na galit daw ang tatay ko. Malilit pa kami noon, hindi ko pa alam, pero kinikwento niya, alam niyo, galit na galit sa akin. Sabi niya, lagi kang nasa Bible study, banal ka na ba? Banal ka na ba? Sinagot ng nanay ko, sabi, ikaw nagsabi niyan. So, ang tatay ko lalong nainis, kinuha yung itak, inambahan niya ng gano'n, itak. Nung inambahan na siya, tatagain siya, nirebuke ng nanay ko. Sabi niya, in Jesus' name! Alam niyo, nangyari, sabi ng nanay ko, pag amba ng tatay kong gano'n sa kanya ng itak, lumipad yung itak, ang layo, nabitawan ng tatay ko. Tapos napaluhod yung tatay ko, umiiyak at sabi, banal ka nga, banal ka nga. Alam niyo yun, yung miracle na nawala sa kanyang kamay, yung itak na ipangtataga na sana sa kanya, tapos nag-broke down siya, umiiyak, nagsisisi at sinasabi, totoo nga ang Diyos mo. Kwento ng nanay ko yun, hindi ko makalimutan yan. Tayo ngayon, meron ba kayong kwento na first-hand experience nyo, encounter nyo with the Lord, nakita nyo talaga si God nag-work sa inyo? Baka nyo, ang nakikikwento lang natin, yung alam lang natin sa Bible, pero hindi naman talaga natin experience. Now, I would like to challenge you. You seek that encounter with the Lord para meron kang kwento na maikikwento sa mga anak mo. Baka nyo. So, yung mga pagkakasakit, yung mga pagsubok na ganyan, tingnan nyo kung paano kumikilos si God. Because by that, you will be able to tell your story. Okay? So, think of the next generation. Okay, pangatlong part sa bahagi doon sa first part is the cycle of sin and deliverance. Dito makikita natin kung paano ang Israel during the time of Judges nagpaulit-ulit na nagkakasala sa Panginoon. Chapter 2 verse 11 to chapter 3 verse 6 ang kwentong ito. They aroused the Lord's anger because they forsook Him, and nangyari? The Israel forsook God, they served Baal and Ashtoreths. Nyo? And His anger against Israel, the Lord gave them into the hands of the raiders. Because of that sin, inewan nilang Panginoon, kung sumamba sila sa kanilang Diyos-Diyosan, nagalit ang Panginoon, kaya ang sabi ng Panginoon, sige, bibigay ko na kayo sa mga kaaway nyo. So, the Lord gave them to the hands of the raiders who plundered them. So, yung mga raiders na ito, ninanakawan sila. He sold them into the hands of their enemies. So, binibenta sila, ginawa silang alipin, whom they are no longer able to resist. Wala silang magawa, kundi ang alipinin ng mga ito. Nyo? The hand of the Lord, what happened? Because the hand of the Lord was against them. Mga kapatid, wala ka talagang magagawa. Kahit anong gawin mo na pag-ahon sa buhay, if God's hand is against you, you cannot do anything about it. Just as He had sworn to defeat, just as He had sworn to them, they were in great distress. So ano naranasan nila? They were in great, hindi lang basta distress. They were in great distress. So that happened. Now, let's continue. Then the Lord raised up judges. So ano nangyari? Nasa great distress sila.
Sorry. Ano nangyari? Pag tumatawag sila sa Panginoon, ang Panginoon naman dumidinig. Then the Lord will raise up judges who save them out of the hands of the ragers. Yet they would not listen to their judges but prostituted themselves to other gods and worshiped them. They quickly turned from the ways of their ancestors who had been obedient to the Lord's command. So anong nangyari? Hindi nila tinularan yung kanilang mga magulang na naging masunurin sa utos ng Panginoon. Whenever the Lord raised up a judge for them, He was with the judge and saved them. So ano nangyari pag nag-raise si Lord ng judge, ng hukom, ang Panginoon, sinasamahan siya at inililigtas ang mga Israelita sa mga umaalipin sa kanila. For the Lord relented because of their groaning under those who oppressed and afflicted them. But when the judge died, pag namamatay na yung judge, anong nangyari? The people returned to their ways even more corrupt than those of their ancestors, following other gods and serving and worshiping them. They refused to give their evil practices and stubborn ways. So ano nangyari? Pag nakakalaya sila at namatay na yung judge na yon, bumabalik na naman sila sa kanilang Diyos-Diyosan, tapos mas sumama pa. So pasama ng pasama. O ito yung cycle nila. Okay? So what happened? They are going to sin. Pag nagkasala sila, pababa yun. They will sin. Dahil doon, bibigay sila ng Panginoon sa mga oppressors, hahayaan ng Panginoon, o sige, yung protection ng Panginoon nawawala sa kanila. So there will be oppression. I-oppress sila, gagawin silang alipin. Ngayon, makakaranas sila ng matinding kahirapan. Kasi nga, they were being oppressed. So what they will do, aalalahan nila, uy, nagkamali tayo, nagkasala tayo kay God. Magre-repent sila, hihingi sila ng sorry, hihingi sila ng tawad. Panginoon naman, patatawarin sila. So God will give them judge to deliver them. So i-deliver sila, palalayain sila. Tapos pag may judge sila, nagkakaroon ng kapayapaan. Kaya lang ang problema, pag namatay na yung judge, ang mangyayari, babalik na naman sila. May kapayapaan sila, o payapa ang lahat, okay ang lahat, namatay ng judge. Magkakasala na naman sila. Tapos bibigyan na naman sila ng Panginoon sa oppressors. Tapos magsisisi na naman sila. Ang Panginoon, patatawarin na naman sila. Magpapadala naman ng judge. I-deliver na naman sila. Tapos magkakaroon uli ng peace. Okay? They will enjoy again another years of peace. But eventually, pag namatay na naman, nawala na naman yung judge, mangyayari, babalik na naman sila sa kasalanan, sasamba na naman sila sa mga Diyos-Diyosan, ma-oppress na naman, magsisisi. Ganyan ang cycle. Napansin nyo ba yung cycle nila? Na-identify nyo ba? Parang nangyayari yan minsan sa atin. Pag nagkasala tayo, nakalimutan ng Panginoon kasi yung maalwang buhay mo, wala kang problema, mayaman ka, and so therefore, kinalimutan mo, tinilakdan mo ang Panginoon, tapos may iba ka nang inuuna mo na ang negosyo mo, inuuna mo na ang trabaho mo, inuuna mo na ang sarili mo, at ang matindi, inuuna mo na yung mga bisyo mo. So nagkakaroon ng oppression, di ka na makalaya ngayon sa problema mo, sa addiction mo, o kaya nagkaroon ka ng malaking problema sa pamilya. Ang mangyayari, hingi ka ng tawad. Ang Panginoon patatawarin. Bibigyan ka ng mga taong maglilingkod sa iyo, so ma-deliver ka. Eventually, magkakaroon ka ng peace. Kaya lang, may iba, may peace na sila, babalik na naman, magkakasala na naman, ma-oppress na naman sila. Parang tayo talaga. Yung Book of Judges is just like the story of many of the people or Christian actually right now. They are living in the cycle of sin, oppression, repentance, deliverance, peace, tapos sin na naman. Nakuha nyo? Itong kwentong to, dapat lang talagang ikwento kasi parang kwento ng buhay natin to eh. Okay? Now, ito yung mga judges or major judges na nasa kwento. Siyam. Si Othniel, ang ginawa niya, he-delivered Israel from the Cushan Rish-Hattaim. Medyo mahirap ibigkasin, Si Ehud, he defeated the king Eglon of Moab. Si Shamgar, pinatay niya 600 Philistines. Si Deborah, babae ito. This is the female judge, pero may kasama siya actually si Barak. Deborah and Barak, they were able to defeat Jabin and Sisera, chapter 5, 4-5 yan. Si Gideon, he defeated the Midianites. Si Tola and Jair, mga minor judges, konti lang kasing kwento nila, 5 verses lang yan. Si Jephthah, na-defeat niya yung Ammonites. Tapos, may ginawa siyang vow. Sabi niya, dahil pag binigay mo sa akin, Panginoon, itong mga Ammonites na yun, nagtagumpay kami sa
makikipaglaban na ito. Yung unang lalabas sa bahay ko, i-offer ko sa iyo. Inialay niya. So, tragic yun, very tragic. Si Ibzan, Elon, Abdon, mga minor judges. Si Samson, isa sa mga mahaba ang kwento, no? Samson actually is very known for us because of strength. In fact, may ginawa pa ang kanta dyan eh. Run, Samson ran, di ba? Very strong, but he was defeated by a female woman, because of moral failure. So parang ganito yan, para mas ma-appreciate natin. Si Othniel, wow, grabe, ang ginawa talaga niya. Yung King of Aram na ino-oppress sila, ginawa niya, nilabanan niya. Nag-create siya ng army. Eventually, because of Othniel, itong judge na to, na-defeat niya yung King of Aram, grabe, nagkaroon ng 40 years of peace sa buong Israel. Niya? At eventually, namatay siya. Bumalik na naman sa kasalanan. Tapos ito, dumating si Ehud. Itong kwento ni Ehud, ibang klase ito. Kasi itong King of Moab na si Eglon, walang maka-approach sa kanya. So ang ginawa nito ni Ehud, gumawa siya ng patalim, tinago niya, sabi niya, kakausapin ko lang ang hari. Yung hari, nung makita niya na sila lang nasa secret chamber sila, sinaksak niya ng punyal, yung punyal dahil sa sobrang taba niya, bumaon dun sa buong katawan, hindi niya nakinuha. And because of Ehud's work, nagkaroon ng 80 years of peace sa Israel. And eventually, nung nawala na naman siya, umikot na naman, nagkasala na naman ang mga Israelita, na-oppress na naman sila, umiyak na naman sa Panginoon, nag-repent, umiyak sa Panginoon, nagpadala ng another judge. At this time, babae, si Deborah. Okay? Napatay niya si Jabin, king of Canaan. Actually, hindi naman si Deborah, pero Deborah kinda lead the troop, no? Because of Deborah at saka yung isang kasama niya si Barak, nagkaroon ng 40 years of peace. Napansin niyo, yung peace na ibinibigay sa kanila ng Panginoon, malalaki di ba? 40 years, 80 years, 40 years. Talagang ibang klaseng kumilos-sigad sa kanila. Kaya ang problema, bumabalik na naman uli sila, magkakasala na naman, sasamba na naman sa Diyos-Diyosan. Dahil nga, kasama nila yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan eh. Napansin niyo ba yun? Kapag kasama mo yung mga tao dadaling ka sa kasalanan, ang bilis talaga, madadala ka talaga sa kasalanan. May alam akong ganyan, may story akong alam na ganyan na ang kanyang weakness actually ay drugs. I mean, substance abuse. Pero naging sober na siya. In fact, na siya na nagmi-minister na, nagsiserve na sa church, nag-outreach na, nagpupunta na sa mga outreach sa prison. At eventually, ang laging sinasabi sa kanya ng niyang discipler, alam mo ng weakness mo, huwag kang sumama sa mga mahihilig sa dati mong ginagawa, which is drugs. Yun ang sinasabi sa kanya. Sabi niya, okay na ako. Ayit na, huwag kang sumama sa mga ganon. Dahil napaka-kumpiyansa niya na sumama siya. Ano nangyari? Nahulog siya. Bumalik doon sa dating problema niya sa drugs. Ngayon, nagre-recover na uli. Pero ngayon, nagre-recover na uli. Nasa church na uli, nag-i-start na uli sa music. Kaya lang, kailangan alisin niya yung mga bagay na kung saan ay nag-aano sa kanya. Nag-i-influence actually to do his sin. Alam niyo, ganun din tayo. That happened actually in the book of Judges. Okay? Now, yung leadership principle. Listen to this. God often raises leaders not in times of comfort but in the moments of crisis. Napansin niyo ba yan? Yung totoong leader, lumalabas talaga siya, nakikilala, hindi sa panahon na maayos ang lahat. Yung totoong leader, lumalabas talaga siya sa panahon na merong crisis. True leaders see the need of his time and are willing to step up. Dito makikita yung totoong leader na pag may pangailangan, nag-i-step up siya at willing siya mag-sacrifice. Okay. Now, yung tatlong ito, sa chapter 6 to 9, medyo mahaba yung kwento na to. Chapter 10 to 12, mahaba din. Tsaka yung chapter 13 to 16. Hinighlight ko ito kasi ito yung mga judges na mahaba talaga yung kwento sa kanila kasi kakaiba yung nangyari sa kanila. Like katulad ni Gideon. Si Gideon, nagsimula siya, very humble eh. Diba? Sabi niya, nung nagpakita sa kanya ang angel of the Lord, sabi niya, mahina po ako eh. Kami ang pinakamahina sa namin, sa tribo.
Pero anyway, ginamit siya ni God, di ba? From a humble beginning, God used him. Even He used him defeating a large army with only 300. Kaya nga may tinatawag tayong Gideon 300, di ba? With only 300 armies, he was able to defeat large army. It's not actually by his own might. It's because the Spirit of the Lord actually is the one who worked in him, and with the 300s. Kaya lang, may downside din ito si Gideon. Si Gideon, yung temper niya, parang mapusok din yung temper niya. In fact, nung tatawag siya ng mga army sa Israel, may isang grupo na hindi sumama. Binalikan niya yun. At alam niyo yung ginawa niya, pinagpapatay niya yung mga Israelitang yun. He murdered Israelites and made, hindi lang yun, nung pinagpapatay niya ito, gumawa pa siya ng golden idol. Okay? Gumawa siya ng golden idol. Eventually, this golden idol, nung namatay siya, yun pa ang naging katitisura ng Israel. Kasi yung ginawa niyang golden idol, eventually, yun ang sinamba ng mga Israelita. Taka niyo, maganda sa simula pero spiral, papunta sa worst. Okay, ito naman, si Jephthah naman. Si Jephthah, okay din, magandang leader. Kaya lang, meron siyang faulty of understanding who God is. Yung pagkakaintindi niya sa Diyos ng Bible, Diyos na si Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob, na i-mix niya doon sa pagkakaintindi niya sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga Kaanites. Bakit? Kasi mga Kaanita, para ma-appease mo o mabigyan mo ng kasiyahan yung Diyos-Diyosan nila, iaalay mo yung anak mo. Kaya eto, naapektuhan din ito si Jephthah. Nung nasa gera siya, sabi niya, sige, pag pinanalo mo kami dito, God, yung unang lalabas sa bahay ko, sino man yan, iaalay ko sa'yo. Ang lumabas yung kaisa-isa niyang anak na babae. So ano nangyari? Napilitan siya. Sinacrifice niya yung anak niya. Although hindi yung katangian ng Diyos natin. Hindi naman siya humingi ng sacrifice katulad ng mga Diyos-Diyosan sa paligid nila. So, tapos ang pangatlo, itong parang major judge, si Samson. Si Samson, ang ganda rin ng simula kasi parang katulad kay John the Baptist, ito yung inihula na darating. Tapos rin to yung Nazarite. Yung Nazarite kasi, yung buhok niya, hindi ginugupit. Tapos hindi siya pwedeng humawak ng patay. Dead animal or even dead person. Niyo. So, yun ang yun ang katangian niya. Kaya lang ang problema nito kay Samson, hindi mapigil yung kanyang Pag may ginusto siya, gugustuhin niya talaga. Papatay siya, napaka-violente at hindi lang violente, arrogante pa. Kasi ilang beses na nga siyang niloloko dahil masyadong arrogante, malakas siya. So, parang nilalagay niya talaga yung sarili niya sa panganib. Especially, makikita niyo sa kwento ni Delilah. Di ba? Paulit-ulit na siyang sinasabihan. Alam naman na niloloko na siya ni Delilah. Pero dahil nga arrogante, tinuloy niya pa rin. Eventually, namatay siya. Anong klase ng pagkamatay niya? Well, maraming Filisteo din ang namatay. During that time, he was able to, quote-unquote, save Israel. Pero very violent yung pagkamatay sa kanya. Pagkamatay niya kasi binulag yung mata niya, ginawa siyang alipin. Pero yung last breath niya, sabi niya, Panginoon, bigyan mo kang lakas pa. So giniba niya yung malaking building na kung saan nandoon yung mga kaaway niya. And so therefore, that ends the story. So sa lahat ng ito makikita nyo, parang nagsimula ng okay, pero natapos ng hindi maganda. Tapos mapapansin nyo, yung morality ng Israel, pabagsak talaga. In fact, makikita niyo yan sa mga susunod na kwento. So, what can we learn from that? These people, yung mga binanggit ko sa inyo mga tao, mga ordinaryong tao lang yan. But how they were able to overcome? They were able to overcome because of the empowerment, listen to this, empowerment of the Holy Spirit or the Spirit of God. They were able to prevail, they were able to be victorious because, you will see that, because the Spirit of God was working with them. Pero the moment ang banal na spirito, katulad na limbawa kay Samson, there were a moment, Samson, iniwan siya ng spirito ng Panginoon. Nawala yung lakas niya. Taka nyo. Although at the end of his story, humingi siya uli and the Spirit of God again worked in his life. So, we can only do great things in our lives, in our ministry, in our works, through, listen to this, the Spirit of God. So, don't forget that. Now, leadership principle, God can use your weaknesses as a platform for His strength. So don't wait to be perfect to lead in obedience and humility. Alam niyo mga kahinaan natin, pwedeng gamitin niya ng Panginoon para sa kanyang
ano pa rin, plano. So, kung tinatawag ka ng Panginoon to lead, start leading. Wag mo hintayin na kailangan malakas na ako bago mag-lead. Hindi. You start leading na. You start serving, but ask the Spirit of God to dwell in you, to fill you, to empower you. Okay, ito yung pangatlong part ng buong Book of Judges. Ito, makikita nyo rito yung morality ng Israel totally nag-decline na talaga. Makikita niyo yan una sa kwento ni Micah. Si Micah, well, actually, this is a person who started actually to make his own idol. And so therefore, nagkaroon ng sarili niyang religion. So, nagkaroon ng idolatry. Okay? So, Micah's idolatry and the migration of the tribe of Dan, gumawa siya actually ng Diyos-Diyosan niya, tapos kumuha siya ng Levita, ginawa niyang pari. Tapos, dumating yung mga Danites doon, kinuha yung Diyos-Diyosan niya, kinuha din yung pari, ninakaw sa kanya. So, napansin niyo na na-adapt na nila yung idolatrous practices. Tapos yung susunod naman, makikita niyo sa chapter 19 to 21, may isang Levita na meron siyang concubine. Alam niyo naman concubine, di ba? Hindi yan yung original na asawa. May asawa siya, pero meron pa siyang mga iba pang asawa. Ang tawag doon, concubine. Kumbaga sa ngayon, mga kabit. Ngayon, ito, umasyal siya sa isang lugar. Actually, kinuha niya, kasi nag-away sila ng concubine. Bumalik na sa tatay ng concubine, kinuha niya ulit. Ilang beses siyang nagpaalam na umuwi. Nung magpapaalam, nag-iinuman sila nung kanyang father-in-law hanggang sa nung huli, hindi na talaga siya nagpapigil. Umalis na sila doon sa bahay, ginabi sila. Kaya lang nung ginabi sila, napunta sila sa isang lugar na ng mga Benjamites actually. Ano nangyari doon? Yung mga tao doon, sobrang, yung morality ay decline. And so therefore, ano ginawa? Gustong actually sexually immolest sila. Pero anong nangyari? Ang binigay nung Levita, pari ito yung kanyang concubine. So ang ginawa nung mga Benjamites, magdamag hanggang umaga. Sexually abused yung concubine hanggang sa namatay. Ano nangyari? Balang huli, hiniwa-hiwa ito nung Levita into 12 pieces. Tapos bawat piece tinagay sa bayan na kung saan nandoon ang isang lipi angkan ng Israel. Nung makita nila itong kahindik-hindik, pag-alaman nila na ang gumawa nito yung tribe ng Benjamin. Yung nalaman nila yung nangyari doon sa concubine. So ang ginawa, nag-ipon-ipon yung buong Israel para panagutin sana yung mga tao doon sa land of Benjamin, no? Kaya lang ginawa nung mga Benjamites, parang tinefend nila. And so therefore, ang ginawa nung 11 tribo, ginera nila, pinatay nila yung mga, actually lahat ng mga halos lahat ng mga tao. Pero yung mga natira, mga lalaki natira, hindi rin nila pinayagan na mag-asawa dun sa mga anak nila. Ayun, nagkaroon sila ng pact. Okay? So, Judges 17 verse 6, balikan natin yung ilang mga verses. Ito yung sinasabi ko sa inyo na lagi nyong mababasa. So Judges chapter 17 verse 6. Ito, in those days, Israel had no king. Everyone did as they saw fit. Judges 21 verse 25. In those days, Israel had no king. Everyone did as they saw fit. So ayan, parang ayan yung pinaka-heart na sinasabi na kaya ang gulo-gulo ng mga tao sa time ng Israel, ng Judges, kasi ang Israel, wala silang hari. At hindi lang yon, kung anong gusto nilang maisipan o kung ano nilang gustong gawin at maisipan, yun ang ginagawa nila. Okay? So, yan. Ito yung kwento na ikwento ko na sa inyo. Si Micah, kumuha siya ng sarili niyang idol, kumuha ng sariling pari, Levita, pinatira sa bahay nila. So, gumawa siya ng sariling religion. Tapos, nakita yun ng mga Danites. Anong ginawa? Ninakaw yung rebulto niya, yung Diyos-Diyosan niya, pati yung kanyang pari. So, nadala talaga sa idolatry yung mga tao. Ito yung Levites. Basahin nyo. I want you to read para mas ma-appreciate nyo, no? Kasi itong natin ay pinaka-overview lang. Then eventually, yun nga, nag-ipon-ipon yung buong Israel para girahin ang Benjaminites. Okay? So, leadership principle. What can we learn from that? When leaders abandon God's standard, chaos follow. Leaders must remain anchored in God's word to guide others rightly. Parang ito sarili kong sticky statement. Parang sabi ko na, when God is not your king, you will have a faulty living.
Galing yan dun sa verse na during that time, Israel has no king and everyone does what is seem fit to their eyes. So, wala ka naman talagang sinusunod wala kang leader, wala kang hari. Kung anong maisip mo, yun ang gagawin mo. Kaya alam nyo, ang first personal application ko yan, of course, syempre, dapat si Jesus, ituturing mo talaga siyang king mo. If Jesus is your king, then you are going to follow him. Pero kung wala kang king, you will have a faulty living. Another thing is that you should have a leader. Dapat may leader ka na sinusunod. Kaya kayo halimbawa, lalo yung mga nagsiserve na sa church, sa ministry, kung nagsiserve na kayo sa church o ministry, nagli-lead na kayo ng mga tao, okay yun. Pero dapat may leader ka rin. Dapat may sinusunod tayo. Meron tayong discipler din dapat. Ang hirap kasi nung wala kang leader din. Alam mo kung bakit? You will feel na ikaw ako ang leader dito, ako masusunod. Nangyari sa mga major cults. Kay Buloy, tingin niya siya na di ba? I mean, hindi lang hindi lang religious leaders. May mga political leaders din. Pag wala na silang kinatatakutan, di ba? Sila na yung hari. Kung ano-anong ginagawa nila. When God is not your king, you will have a faulty living. So, conclusion. Although, babasahin mo talaga, parang natapos yung kwento ng Book of Judges sa napakamasalimuot, madilim na buhay pangyayari, pinakamadilim actually na history sa buhay ng mga Israelita, Book of Judges. But even though merong iniiwan sa atin na malinaw na sinasabi ang Bible, we are actually the Book of Judges, we're hoping for a coming king. Kasi paulit-ulit na sinasabi na during that time wala pang king. So they're gonna experience that there will be a king. Okay? So what can we learn as a conclusion? We can say that God is faithful even in chaos. Ang Diyos ay tapat pa rin kahit sa panahon ng pinakamadilim na pangyayari sa iyong buhay. Kahit doon sa pinakamatinding panahon na kung saan nagloko ka, kinalimutan mo talaga ang Panginoon totally. Tapos yung sarili mo lang ang sinunod mo. God is still faithful. Totoong-totoo yan sa akin. Despite repeated failures, God never gave up on His people. He did not give up on me. His mercy remained constant. The book ends actually on a very low note, but it points to the need for a godly king, a foreshadowing of Jesus Christ. Okay, how can we apply this in our lives? Alam nyo, kung totoong ikaw ay Kristiyano, hindi ka talaga iiwanan ng Panginoon. Kahit doon sa pinakamarumi, pinakamadilim, pinakamalalim, pinakamalaking problema mo. At kadalasan naman yung problemang yun tayo Alam niyo, mabuti na lang dahil ganun ang Diyos, hindi niya ako iniwan. And because of that, I have a hope. Okay? So, kaya ang decision ko, Lord, yung mga natitira kong taon pa, kung bubuhayin mo pa ako ng 20 years, 25 years, I will give it to you because you did not give up on me. Okay? So that's the Book of Judges. Now, ito ang small group discussion natin. Paki-capture nyo na, paki-screenshot. Ang unang tanong, what patterns do you see in the cycle of sin, deliverance in the Book of Judges, and how do you see this reflected in today's church or society, or even siguro personal sa atin? Para hindi masyadong sila, kundi tayo. Pangalawa, which judge story do you relate with the most and why? What leadership lesson does their life teach you? Number 3, how can we as lay leaders prevent the next generation from forgetting the Lord, like in Judges chapter 2 verse 10? Okay, screenshot nyo na po yan. 1, 2, 3. Okay, so thank you po. This is my family, by the way. Yung wife ko si Joanne. Ito pong younger ko ay si Rowie at ito po yung panganay ko. Thank you po. God bless you.